katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magbuburi sa'yo. Isa pa walang hanggan, walang hanggan, katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magbuburi sa'yo. Pupuri ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Walang hanggan, katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magbuburi sa'yo. Pupuri ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kamurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupuri ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupuri ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus,
Sadya kay buti na ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng pintong araw, patuloy siyang magbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka magtunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aming pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat binghati, tagumpay panay naroon, daluyan ang pag-asa kung kailan'y hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa akin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Diyos. Hallelujah, Panginoon, Panginoon. Hallelujah, Lord. Tapat ka sa lahat ng panahon, hindi mo pinitikan ng puso, isip mo naman sa akin. Ang pag-ibig mo ay laging handa, laging bago kada umaga ng aming buhay. Hallelujah, muli panamukan ko namin ang Panginoon. Hindi na magtuturo, alam ba na doon na lang kami sa isla na sa kasindihan ko. Parang walang bata.
Ay. Good morning, good morning. Andiyan na pala si tatang ko at saka si inang ko. Medyo naka-recover na sa kanila. Pagkaka-opera ni inang ko. Okay, dumami din. At lakas po makapanlambot. Kanina, sa 10 lang yata kami nagsimula. At naintindihan ko naman ay malapit ngayon, medyo para kayong mga puto bongbong sa kapag kayo nagigising. At may kape naman po dyan. Kung gusto nyo talagang magising. Ito yung panahon na talagang masaya yung mga tao, mga kapatid. Ang totoo, mas gusto ko pa to sa Pasko. Mas gusto ko yung naghihintay lang. Kasi yung Pasko, pagyayari nun wala na. Pero yung buong December, masarap po yan, masaya yan. Mas masarap yung naghihintay kaysa doon sa mismong araw. Ewan ko ako ganun lang ako. Kasi kapag wala na yung Pasko, yun nga, malungkot na kapag gano'n. Naghihintay na naman tayo. Dadaan na naman ang mahal na araw. Pag-ulan, Okay, diretso po natin. Diretso natin, mga kapatid, yung ating nagpipray ako ng kahapon po. Kami, retreat kami mga pastor. Nasaan ba yung mga pastor? Okay, sige. Kwentuhan kami. Naingita ko kay Pastor Henry. Ang TV daw niya ay 75 inches. Tinado mo kami. At hindi na daw siya lilinga-linga pa. Yun kasi ang yun kasi ang gusto kong maalis. Gusto kong may monitor talaga ako dito. Sa Bliss, hindi ko alam paano nila ginawa. May TV silang nakaharap sa pastor. Sumasabay doon sa nila. Kasi ang pastor niyo po may vertigo ka. Gano'n. Meron po akong vertigo na pag ako'y humiga dito sa kanan, iikot muna ng mga 10 seconds, pipikit lang naman ako. Matik po yun. Pero makulit ako, natutulog pa rin ako sa kanan. Hindi mawala. Minsan subot ako sa sasakyan para makita yung tulo. Abay, umikot sa ilalim, nagkapalit-palit yung makina, napunta doon, yung transmission. Umikot yung ilalim. Ganun po. Okay, talagang ganun po. At serye po natin, First Christmas Characters. Yung characters, yung mga tao nung unang Pasko. At nauna na po natin si Matandang Simeon. Naalala po, nandito kayo last Sunday. Si Matandang Simeon na pinangako ang hindi mamamatay hanggat hindi niya nakikita yung Mesyas. Grabing pangako po yun. Talagang yung buong buhay niya, nilian na lang sa paghintay sa Mesyas. Ang maganda noon, nung pinanganak na ang Panginoon, dinala sa templo, sinet up siya ng Holy Spirit para pumunta rin ng templo at sa wakas, nakita niya ng mga mata niya mismo. Mga mata niya mismo, nakita niya ang tagapagligtas, ang Mesyas, at kinalong pa niya, napakanta pa siya. Ang galing po nun. Talaga naman, at pambihirang pangako po yun, na hindi siya, ibig sabihin, gumigising siya, nabubuhay siya, kahit anong problema niya, kahit anong pagsubok niya, hindi siya takot. Bakit? Kasi may pangako, hindi siya mamamatay. Kahit manganib ang buhay niya, hindi siya natatakot. Bakit? May pangako na hindi siya mamamatay hanggang di niya nakikita ang Mesyas at tinupad nga ng Panginoon. Ang galing ng Panginoon. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Tama po ba? Tapat ang Diyos sa lahat ng pangako niya. At ngayon, mga kapatid, tulungan niyo po ako dito na ito po ay gumana, ayaw lumipat. Yung white, nandun na yata. Okay. Emergency. Ganun talaga, sinusumpong tayo. Yung white, mami, binigay ko sa'yo. Ganito kami sa bahay po, mga kapatid. Ganito kami sa bahay. Minsan nga, sa pala kami, nalimutan pa rin sa bahay. Ayan, wala daw akong binigay sa kanya, nasa kamay niya. Okay, First Christmas, Ate Joy, ayaw pa rin. Ayaw lumipat.
Yun! Ayun yun po. Ano. Sa ibang church yan, re-review ka na po yan. Ano, palalayasin na po yung masamang spirito. Ganun sila. Sa kanila, agad sensitive sila. Kaaway yan. Hinahadlangan yung mensahe ni Pastor. Magtulong-talong tayo. Talian natin ang masamang spirito. May mga bagay naman na natural talaga. Ayaw lang namang gumana. Yung mga tao mahilig sa himala, pwede namang gawin na sa natural na paraan. Okay, si Joseph po, ang earthly father ni Jesus. Tawag nila dito San Jose. Saint Joseph, earthly father ni Jesus. Tatay sa laman. Pero alam niyo, may mali pa rin eh. Naniniwala tayo, hindi naman talaga siya yung tatay. Walang tatay si Jesus, kundi yung God the Father. Pero tinatawag lang para lang makilala siya yung earthly father ni Jesus. Ano ba natatandaan nyo kay Joseph? O kayo mga nagbabasa ng Biblia. Last Sunday, nag-release din ako ng 2 tanong. Bakit may mga tanong si Pastor Ned? Alam niyo po, kapag palapit ng palapit ang ating Christmas party, sinasanay ko kayo sa mga pa-contest. Mga kapatid, alam niyo naman, yung ating Christmas party, maraming premyo. Kaya sinasanay ko kayo sa mga tanong. Ano ba natatandaan nyo kay Joseph? Sino si Jose? Asawa ni Maria. Ang galing, napakalalim po ng kasagutan na yun. Bihira po yung mga kasagutan ngayon. Si Joseph, asawa ni Maria. Ano ba po ang natatandaan nyo kay Joseph? Sino si Joseph? Karpintero. Ayan po. Naglalabasan po yung mga tanong na napakalalim na inaral nilang mabuti, para lang masagot. Okay, si Joseph, asawa ni Maria, karpintero, mga kapatid, tama po! Tama! Ito po, asawa ni Maria. Tatay ni Jesus sa laman, karpintero, tiga Nazaret po siya. Taga Nazaret po siya. At basahin natin, Mateo 2:18. Ready na po ba kayo? Yung totoo. Ready na po ba tayo? Mateo 2:18 po tayo. Ito ang naganap ng ipanganak si Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nalaman ni Maria na siya ay nagdadalang tao sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit, dahil malit ba yung fonts? Basa niyo? Okay. Subalit dahil isang taong matuwid si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw nitong malagay sa lubos na kahihiyan si Maria. Bakit kaya? Binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Bigay ko yung konting informasyon. Bakit tinawag siyang anak ni David? Kasi ang Mesyas po, tagapagligtas, dapat galing sa lineage, galing sa lahi ni David. Alam niyo ba, mula kay Abraham hanggang kay Haring David, mula kay Abraham hanggang 14 generation, 14 lolo. Malinaw po yan. 14 generation. Abraham hanggang kay David. Mula kay David hanggang doon sa pagkabihag sa Babylon, 14 ulit. Tapos 14 ulit sa pagkabihag sa Babylon hanggang kay Jose. Ano po? So si Jose, anak ni David. Huwag kang matakot. Napakasalan si Maria sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So Savior talaga si Jesus ng mga kasalanan natin na dapat tayong magbayad, siya na lang ang nagbayad. Mga kapatid, nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamagitan ng propeta. Nahula na kasi sa Old Testament, ayan na nakasulat. Tingnan ninyo, maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ano ibig sabihin na Emmanuel?
Emmanuel, ano ibig sabihin? Ang kahulugan nito ay kasama natin ang Diyos. Wow! No? Sa incarnation, no? Ang ipapangalan sa bata, sa pagkakatawang tao, Emmanuel, reminding us, na ang Diyos sumasa atin. Hindi mo maramdaman mo, nalilimutan mo, hindi mo nalilimutan, hindi ka iniiwan ng Diyos. Sumasa iyo ang Diyos palagi. Kahit marumi ako, pastor, kahit may mga kasalanan ako, o hindi ang Diyos hindi palayas, hindi ganun. Kahit hindi ko napapansin, oo, kahit na. Kasi ang Diyos, truth, kapag sinabing sumasa iyo, hindi masisira yun. Pag iniwan ka niya, masisira. Hindi ganun ang Diyos. No? Kaya ang problema, nasa thinking natin palagi, naku, madumi ako, naku, nagkasala ako, naku, marami akong pagkukulang, wala sa akin ang Diyos. No. Yung thinking na yon ang maghihiwalay sa iyo sa Diyos. Pero ang Diyos, mula sa iyo, hindi siya talaga umaalis. Ikaw ang lumalayo sa Diyos. Amen! Parang si Adan. Ganon din. Nang magising si Jose, napakahaba naman pala ng panaginip nito. Nang magising si Jose, sinunod nga niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng anak na lalaki at Jesus nga ang ipinangalan ni Jose sa sanggol. So kilala si Joseph bilang lalaking engaged. Malapit na ikasal kay Maria. Meron ba rito engaged? Alam niyo na napakasaya ng mga taong engaged, di ba ba? Kasi nung panahon namin, wala engage eh. Tanan agad, ay mga tatakbo ka agad, Wala na engage. Pero yung mga taong engaged, may schedule na ng kasal. Gaya kay sina Arvin, napakatagal. 1 year ba? Bago 1 taon. Pastor, next year, birthday mo, kakasal mo kami. Layo ng buwelo, nakita ko, parang ang saya ng mga taong gano'n. Kasi abot kamay nila yung kanilang pangarap. Pero si Jose, bigla na lamang, nalamang buntis. Pambira. Buntis ang babaeng pinakamamahal niya. No? Si Jose siguro may ipon na, may balak na, saan titira, marami na yan. No? Yung engage, marami na iniisip yan. Pero yung bigla na lang, kung ano yung mga handa, sino mga imbitado, di ba? Bigla na lang nalaman buntis. Bigla na lang nalaman buntis si Mary. Mga kapatid, nandiyan ba kayo? Nandiyan ba kayo? Kung ikaw, ayan na po. Mga tanong na pang Christmas party. Kung ikaw, si Jose, ano ang gagawin mo? Alam ko hindi ito masasagot ng mga babae. Mga lalaki lang. Kung ikaw si Jose, ano ang gagawin mo? Dalawa iskandalo po dito. May dalawang iskandalo. Dalawa iskandalo dito. Anong dalawa iskandalo dito? Buntis pero dalaga. Pabira. Buntis pero birhen. Walang asawa. Pangalawang iskandalo, buntis pero hindi kay Jose. Ang laki na. Sakit ng ulo ni Jose dito. Buntis hindi sa kanya. Buntis pero birhen pa si Maria. So, dalawa yung sakit ng ulo dito ni Joseph, mga kapatid. So, sino si Jose ngayon? Iwanan natin yung tanong na yun. Ano gagawin mo kung ikaw si Joseph, buntis si Mary, hindi sa'yo? Okay? Sino si Jose? Wala din gaano nabanggit, mga kapatid. Para sa si Simeon, konti lang din ang nabanggit kay Joseph, mga kapatid. Bible. Inilarawan lang si Jose bilang, sa Biblia, bilang isang taong matuwid tapos karpintero. Pagkatao, tsaka trabaho. Kita niya yan? Matuwid. Para bang mabait yun? Sa nagtatrabaho, doon sa Di ba? Tanong ko noon sa inyo, paano kayo natatandaan ng inyong mga kakilala, ng mga katrabaho, ng mga kapitbahay? Paano kayo nila pinapakilala pag may nagtatanong sa inyo? Kasi last week, may nagtanong sa akin, naka-tricycle. Kilala niyo po ba yung Lord na nangungupahan dito?
Hindi si Maris, ano? Hindi si Maris. Si Lorna. Ay, hindi ko kilala eh. Meron akong kapitbahay po, ay makalaki-laki talaga ng mata. Malaki-malaki talaga yung mata. Talagang nakakatakot kaharap. Ano, aatras ka ng konti para, kasi malaki-malaki yung mata niya. Pero, natutuwa ako sa kanya. Hindi siya insecure, talagang panatag siya. Bukod sa malaki yung mata niya, siguro hindi naman niya mapapanood itong video. Mahaba din yung kanyang mahaba, tapos payat na payat. Payat na payat. Hindi, murmon nga eh, murmon eh. Tuwing linggo nakakurbata. Tuwing linggo, kilala niyo yun. May nagtanong, kilala niyo po yung Lord na? Alam mo, puro apartment ho dito eh, pabago-bago yung kapitbahay namin. Yung asawa ko yung mapayat. Mapayat. Marami po mapayat eh. Marami mapayat na nangupahan dito. Hanapin niya eh. Hindi ko talaga matandaan. Ayaw naman niya akong iwanan. Parang meron siyang tanong, ayaw niyang bitawan. Yung pong malaki ang mata. Ikaw naman, hindi mo sinabi agad ka ako. Bakit? Matik na po ba yun kapag bayaw ko po kasi yun eh. Hindi mo sinabi ka ako. Sinabi mo sana kaagad, malaking mata. Ay, alam na natin yun. Dito po, sa pintura to. Kasi siya lang talaga yung ganun po. Kundi, kayo, paano kayo ipakilala? Si Joseph, simple lang, matuwid, karpintero. Yun ang natatanda nila kay Joseph, matuwid, karpintero. Walang naitalang. Sinabi ni Jose, walang naitala po. At sinabi ni Jose, na-record sa Bible, wala! Hindi naman ibig sabihin, pipi siya, hindi siya kumikibo. Pero, wala siya. Wala talagang nasulat na sinabi ni Jose, at sinabi ni Jose ganyan, at sinabi ni Jose ganyan. Wala po nasulat, mga kapatid. So, katunayan, hindi na siya nabanggit nung 30 years old na si Jesus. Hindi na siya nabanggit. No? Hindi na siya nabanggit. Kasi nag-start si Jesus ng ministry, na-baptize siya, 30 years old, 30 anyos na si Jesus. Pero hindi na nababanggit si Jose at pinapaniwala ang na-COVID. Wala na siya. Namatay na siya. Huli siyang nabanggit nung 12 si Jesus, nung mawala si Jesus sa pista. Nawala si Jesus sa pista. Na-miesta kasi sila, pista ng Pasko. At hindi siya nawala. Di naman siya nawala. Pumunta lang siya sa templo. At ang kausap niya, mga eskriba, mga dalubhasa sa kasulatan. 12 years old. Nasumpungan ni Joseph at ni Maria, yung anak nila, sa loob ng templo na ang mga kausap, mga eskriba, mga doctorate, mga nagdoktors, mga dalubhasa, sa kasulatan ni Moses. Grabe, isang batang paslet. Doon na huling nabanggit si Joseph, mga kapatid. Si Jose, kapatid, alam mo, si Jose, sobrang ordinaryong tao lang. Hindi kilala, hindi mayaman, walang mataas na estado sa lipunan. Pero, ginamit ang Diyos. Hindi kailangan special ka sa loob ng church para magamit ka eh. Tama po ba ako? No? Hindi kailangan. Minsan, niisip natin na malayong tayo ay gamitin ng Diyos. Kasi hindi ka naman big fish. Hindi ko alam kung naiintindihan nyo yung big fish. Lingwahe ng mga pastor to. No, kapag nagpe-fellowship ko yun, nagkukwentuhan kami. Dati alam niyo, mga big fish ng LJF. Ay, yan, sila ko yan to. Kasi tayo ay mga isda daw. Si Pedro, mga huli yan, mga huli. Ang tawag nila sa mayayaman, may kaya, big fish. Sa LJF, pag tinawag na LJF, na-identify minsan yung LJF sa mga big fish. Pag sinabing, halimbawa, ewan ko, hindi ko kilala yung mga big fish sa ibang church. May kanya-kanya sila. May doktora doon, may abogado doon, merong mga politiko doon, tawag nila doon, mga big fish.
Pero, di natin kailangan maging big fish. Amen. Para gamitin lang ng Panginoon. No? At natutuwa nga ako, parang nabubura na yung gano'n. Kasi para bang lagi tayong na-identified sa gano'n lang. No? Wala na yung mga gano'n-gano'n. So, kung minsan isip natin, wala naman akong talento. Kagaya nila Alvin, wala akong talento. No? Ako ay padalo-dalo lang. Minsan wala pa, minsan absent pa. Pero alam nyo, minsan din natin alam, nagagamit na tayo. Yung presensya mo lang dyan, nagagamit ka na. Uy, kapatid, nakakatuwa. Bagay ka nandito. No? Presensya nyo pa lang, may mga natutuwa na mo. No? Parang may presensya dyan na nagamit. Biglang dumating na, bagit yung presensya, biglang dumating. Presensya nyo pa lang, may mga natutuwa na. Minsan nga hinahanap kayo eh. Parang matagal ko nang hindi nakikita siya. Hindi ata natin. Kasi alam niyo po, nagiging kalakasan kayo. At gusto ko pong sabihin, cute, hinanap kita. Tinatanong kita kay Mayma, bakit na hindi ka na tumatanong? Tapos bigla akong nakita sa New Star, andun na, nasa gitna. Siya yung big boss sa gitna. Hallelujah. So ganun. Huwag mo isipin, kailangan big fish ka bago ka magamit dito. Yun lang, pangiti-ngiti ka lang dyan sa mga dumarating. Pangiti-ngiti ka lang sa mga dumarating, pakamay-kamay ka. Mga kapatid, nagagamit ka na ng Panginoon. Hindi kailangan unique yung pagkagamit sa iyo ng Panginoon. Amen? So, si Jose ay tiga Nazaret, isang lugar na alam niyo po, minamaliit pa. Di ba may mga lugar naman taga na minamaliit? Nasabihan na ba kayo ng para kang tiga Kami kasi noon ganun kami nung binata kami. Mukha kang tiga Hindi mo alam, may tiga roon pala. Bakit? Ano ba itsura namin? may mga ganun, kasi mga kapatid, sa John 1:46, pakinggan po ninyo, natuwa si Andres, nasumpungan niya yung Mesyas, at sinabi niya taga Nazaret. Ang problema, si Nathaniel, tinanong siya ni Nathaniel, meron bang mabuting magagaling sa Nazaret? Para bang yung lugar na yun parang masasama yung tao, walang matino doon, di ko ba? May mga ganun siya timailin nyo, nag-camping, sumama sa Boy Scout. Girl Scout ba? Sinundo ko. Doon sa Lagpas Nagwaling. Sunduin mo ako. Ano address mo? Corocan. Barangay Corocan. Meron palang gano'n doon, Barangay Corocan. Alam ko lang, mga kapot, yun, mga gano'n-gano'n. Pero may Barangay Corocan. Alam ko, panahon ni Barok yun, Tagaron Segundina. Barangay Corocan. Pinunta ko, totoo, Barangay Corocan nga. May mga lugar na gano'n. Pero maayos naman. Sinasabi ko lang, may mga lugar tayong minamaliit. At si Jose nga, hindi na nga sikat, hindi na nga kilala, ordinaryong tao, taga roon pa sa lugar na minamaliit. Para ka tiga Nazaret, siguro kung sabihan sila. Ganon. So, balikan natin yung dalawang iskandalo. Ano ulit yung dalawang iskandalong ito? Ano ang gagawin mo? Kapatid, buntis pero dalaga, buntis pero hindi sa kanya. Binalak ni Jose na hiwalayan si Maria para iligtas si Maria sa kahiyan. Hindi ko mag-gets to. Tulungan niyo ako dito. Hihiwalayin niya para masave sa kahiyan. Paano masasave sa kahiyan? Hihiwalayan nga Yan, galing muna sa kanya yan. Hihiwalayan para masave si Maria. Paano niyo masasave si Maria? Ako naman, maamin kung minsan, meron talaga akong hindi maintindihan. Paano mo masasave? Yung isang dalagang buntis nga Paano? Bubuntis nga Hihiwalayan. Deuteronomy. May pinanggagalingan kasing verse. Ito yung verse, punta natin ang batas ni Moses kasi under sila ng law of Moses. Ito ba sinasabi? Ito sinasabi? Ito kinatatakutan nilang verse. Kung
ang isang lalaki nakiapid sa isang dalagang malapit ng ikasal. At nangyari ito sa isang bayan. Dadalhin silang dalawa sa pintuan ng bayan at babatuhin hanggang sa... Grabe, ano? Grabe yung mga barangay noon. Na? Papatayin ang babae dahil kahit na naroon siya sa bayan, hindi siya sumigaw para humingi ng tulong. Ito mukhang rape, dalagay, nabuntis. Dapat daw sumigaw siya, humingi. Papatayin din ang lalaki dahil nakiapid siya sa babaeng ikakasal na. Yan ang verse na kinatatakutan ni Joseph, mga kapatid, na pwedeng mangyari sa kanilang dalawa. No? Kukunin sila, dadalhin sa pintuan ng bayan. Madalas ako makabasang ganito. Ang mga pinapatay nila sa pintuan ng bayan. Ano ba yon? Yung may arko, yung mga boundary. Ewan ko kung anong kinalaman. Basta doon nila pinapatay. Pero grabe po ito. No? At yun nga yung mga question natin, di ba? Sa Old Testament. Bakit ganun kalupit? Galing ba talaga sa Diyos yung mga utos na yon? Parang mas mababait pa yung mga tao ngayon. Pagka ganun, tatalunin nila ang Diyos sa morality. Yun lang naman yung mga question natin. Kanino kaya galing yun? Kay Moses ba? O baka, kay sa Diyos ba talaga? O sa kanila lang talaga? No? Sa bayan lang nila Moses. At naidagdag lang sa kautusan. Kasi masyadong malupit eh. Tama po ba ako? Masyadong malupit na hindi mo pwede, pag in-apply mo ngayon, bawat nabubuntis ng walang tatay, ibabatuhin. Hindi ako sasali sa Diyos niyo. Hindi ako sasali. Merong mas mabait. Okay! Usapang panaginip po tayo. Kasi habang pinag-iisipan daw, ngunit habang pinag-iisipan, nagsalita ang Panginoon sa kanya sa panaginip. Okay, balak hiwalayan, kinausap siya ng Panginoon sa panaginip. Pinili ng Diyos na kausapin si Jose sa panaginip, pero mga kapatid, usapang panaginip tayo. Alam ko, real talk Marami sa atin hanggang ngayon, pag nakapanaginip ng nakakatakot, natatakot din talaga. At iniisip ano ang kahulugan ng panaginip. Di po ba? Hanggang ngayon, apektado tayo ng mga panaginip natin bilang mga tao. At meron tayong mga panaginip na ayaw natin mangyari sa totoong buhay. Diyos ko, sana panaginip lang yon. May mga ganyan tayo. Mga kapatid, ang kadalasan tanong ay ang Diyos ba na sasalita pa rin ngayon sa panaginip? Pwede. Ayoko limitahan ang Diyos. Pero hindi palagi, mga kapatid. Huwag niyong bigyan ng kahulugan ang lahat ng panaginip. Kawawa kayo. Kung bawat panaginip nyo ay sinasabi nyo, paalala o ipinapakita ng Diyos ang future mo. Hindi po. Kasi merong verse sa Bible na nagsasabing, ang panaginip ay bunga ng maraming alalahanin. Gets nyo? Ang panaginip ay bunga ng maraming alalahanin. So yung madalas mong iniisip, lalo na yung kinakatakutan mong kung ano-ano iniisip mo, minsan talaga napapaniginipan mo. Yung tanong, Pastor, kung nagsasalita pa ang Diyos sa panaginip hanggang ngayon, pwede, ulitin ko pwede. Pero hindi sa lahat ng panahon, mga kapatid. Kasi kung kinausap si Joseph sa panaginip, huwag mong iisipin, nakakausapin ka rin palagi ng Diyos sa panaginip. Wala daw, there is no one size fits to all na communication ng God. Kasi tayo, nakita natin, nangusap ang Diyos. Tingnan nyo, dumalang after the cross, yung pagsasalita ng Diyos sa panaginip. Dumalang. Why? Na-reveal na yung kalooban ng Diyos kay Jesus. Nahayag na lahat kung anong kalooban ng Diyos nang ipinanganak na yung Mesias para sa atin. Nakakasunod po kayo? Kaya, huwag niyong masyadong intindihin yung maraming panaginip. Nang magising si Jose, anong ginawa niya agad? Wow, obedience. Sinunod nga niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Si Jose, pag may narinig sa Diyos, antimano, talima siya. Kasi may sinundan pa yan Nung 2 years old na si Jesus,
Binalak ni Herodes, patayin 2 years old pababa. Di niya malaman kung sino ang Mesias na pinanganak. No? Basta iniutos niya, 2 years old pababa, patayin lahat. Alam niyo, nagsalita na naman ang Diyos sa magitan ng panaginip kay Jose. Jose, pumunta kayo sa Egypt. No? Lisanin niyo muna ang lugar na ito. At si Jesus, kasama si Maria, ay tumakbo ng Egypt para magtago. At nakakatuwa. Ano yung nakakatuwa dito? Si Jesus, pakinggan mo to, himala ang kanyang pagkakapanganak. Pero yung pagtaka sa Egypt, pwede namang kanlungan sila ng Diyos. Pwede namang iligaw ng Diyos yung mga sundalong naghahanap, mga kawal ni Herodes. No? Pwede namang ingatan ng mga anghel na lang. Pero pinatakas. Mga kapatid, yung kaya minsan natin, huwag nyo na ihingi ng himala. Amen? Kasi, ewan po, maraming mga churches pag Sunday, hindi sila papayag na walang himala. Lahat na lang. Pati gasol. Aabot ka ng 3 buwan. Aabot ka ng 5 buwan. May pambili naman ng gasol. May pambili naman gasol. Pati yun, pinagpipray pa. May pambili naman. Huwag pa nahihimala. Tignan niyo, pag di na talaga natin kaya, hindi kaya ni Maria mabuntis sa natural, dapat talaga Holy Spirit. No? Birhen. So, Diyos ang gumawa doon. Kaya ni Jose tumakas naman. So, sila na ang gumawa doon. Amen? Alam nyo, may nangyari sa Book of Acts. Si Pedro nakulong siya. Pero, ginising siya ng anghel. No? Tumindig ka, Pedro. Si Pedro tumindig, kinuha yung niyang balapan tsaka yung tsinelas. Kaya niya yun eh. Pero yung buksan yung mga kulungan, hindi niya kaya yun. Kailangan ng himala. Binuksan ng mga anghel. Yung mga kaya ni Pedro, ginawa niya. Pero yung hindi niya kaya, ginawa ng anghel ng Panginoon. Amen? Ang sinasabi natin dito, pag kaya natin mga kapatid, ano natin? Alam niyo kung minsan may mga talino kayo na natural na ibinigay na ng Diyos sa iyo. No? Binigay na talaga yung mga talino na yun. Pasalamat ka na lang. No? Pasalamat ka na lang. Hindi na nangangailangan ng himala yun eh. Matalino ka talaga. No? Magaling ka talaga kasi bigay na ng Diyos yun. Gift ng Diyos sa'yo yun, yung katalinuhan mo. Pero wag mo na ihingi ng himala yung lahat ng sitwasyon. Panginoon, mag-e-exam po ako. Gumawa po kayo ng himala na sa oras na yun ay maalala ko lahat. Maalala ko lahat. Walang matitira. Lahat po maalala ko. Minsan hindi kailangan yung mga ganun. Amen. Hallelujah. Amen. May mga bagay na hindi natin kailangan na himala. At matutuwa ang Diyos yun. Nagamitin natin yung sa natural na kaparaanan kasi siya rin naman ang nagbigay noon. So what lesson can Joseph teach us? Ano lesson? Kapag nagsalita ang Diyos, talima agad siya. Ngayon, ang daming pwedeng maging sakripisyo. Alam niyo ba to? Hindi niyo lang nakikita kung ano tatama kay Joseph. Sa ginawa niya ito, napakasalan si Maria. No? Sinave niya si Maria. Pinakasalan niya. Pero alam niyo po, may mga nakakaalam na dyan. Pwede siyang pag-usapan. Ano ibig sabihin nun? Kahiyan. Pinakasalan, buntis. Yung bulungan, yung maritesan sa kanilang lugar. No? Tinaya ni Jose yun. Di bali na. No? Meron mang nakaalam. No? Na wala pa yung kasal. Nabuntis na si Mary. Pwede rin manganib siya kay Haring Herodes sapagkat siya ang nag-iingat sa batang Mesyas. Hinahanting ni Herodes yung batang Mesyas. Pwedeng pati siya mamatay. Amen? Ang daming consequence niya, yung sakripisyo ni Jose na hindi natin nakikita, yung pagsunod niya hindi natin nakikita. Pero ano pa man, si Jose, ginamit ng Diyos, hallelujah, sa natural na paraan. Amen? Hallelujah. Ano pa man, yung hadlang, nagpagamit si Jose. Mga kapatid, alam kasi ni Jose, wow, Savior to eh. Ito yung hinihintay. No?
para masave ang mundo, maligtas ang mundo, at magkaroon ng mga bagong nilalang. Oy, pakinggan niyo po ito. Alam niyo ba, ang pride ng mga lalaking Hudyo, magkaroon ng panganay na lalaki. Panganay na lalaki. Yun ang pinakapangarap ng mga Hudyo. Pride nila yon. Dadali nila yon. Kasi dala yon ng kanilang pangalan. Pero hindi. Hindi. Why? Hindi kanya si Jesus. Amen? Hindi niya anak si Jesus. Pero ganun pa man, dahil kay Jesus, may mga isisilang na mga bagong nilalang. Amen? Itong mga lahing ito na mga bagong nilalang. Hallelujah! Dito nagamit si Joseph. Kung bakit sumunod siya. No? Bakit? Paano nangyari? Pinuretektahan niya si Maria. Ano pa? Pinuretektahan niya si Jesus. Yung batang Jesus. Amen. 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 Nagamit siya ng Diyos. Ang simpleng karpintero ay nagamit ng Diyos. Gagamitin ka rin ng Diyos. Amen. Tayo po tayo. Hallelujah. I thank you, Father. Thank you, Father, na sa panahong ganito, ay may pagkakataon kaming alalahanin yung mga karakter, yung mga tao noong unang Pasko. Ganun pala, Panginoon, sila Simeon, ngayon po si Joseph. Aming nakita kung paano sa kanyang kasimplihan ay ginamit mo siya. Panginoon, wala siyang katungkulan, wala siyang pera, karpintero lang po siya, Panginoon. Pero nagamit mo po siya. Katunayan, kahit sino sa amin, pwede mong gamitin, Panginoon. Hallelujah. Marami pong salamat. Hallelujah sa buhay ni Joseph. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Yan, magandang umaga po. Napakaganda.